Ngayong panahon ng kampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 ay iba't iba ang paraan ng mga kandidato upang maiparating sa mga botante ang kanilang plataporma. Inilatag ng grupo ng kapitan aspirant sa Barangay Bambang na si Ram Cruz at ang kanyang mga kagawad ang kanilang mithiin para sa nasabing barangay. Ibinahagi ng mga kagawad aspirants ang nais nilang gawin kung sakaling palarin para sa mga mamamayan ng Bambang. Ating pong tututukan yung binigay na committee ng ating kapitan. Ito po ang Committee on Health. Siguro dito po sa ating pong paglilingkuran, ang gusto ko po at ninanais ko po mangyari sa ating barangay, magkaroon po tayo ng barangay pharmacy. Ito ang barangay pharmacy kung saan available ang mga pangangailangan na gamot at medisina ng ating mga kabarangay. Dito po, sisikapin natin, gagawin natin ang pantay-pantay na distribusyon ng gamot, medisina, vitamina para po sa ating mga kabarangay. Alam naman po natin na sa ngayon marami tayong naririnig, maraming kailangan na pangangailangan tungkol sa gamot. So dito, ako po ay naatasan ng ating kapitan at ako po ay handang maglingkod upang tutukan yung ating healthcare system. Sa ating pong healthcare system, magkakaroon po tayo ng barangay pharmacy, ang maintenance medicine po, bahay-bahay na po ito, distribution ang gagawin natin. Ang mga senior citizen, PWD, solo parent, makakatanggap po ng mga pangangailangan nilang medicine, lalong-lalo na sa maintenance. At inaasahan din po natin ang ating barangay health center, magdaragdag po tayo ng doktor. At ang ilalagay nga po natin dito, yung mga kasama po nating kabarangay na doktor na handa maglingkod po at tumulong sa ating mga kabarangay. Ang unang-unahanin po, yung magra-random inspection po tayo sa grade 1 hanggang grade 6, yung mga namumulisya na bata. Kasi hindi natin alam kung paano, minsan yung bayaw, yung stepfather, nagagalaw yung mga bata, hindi natin alam. Yan ang unang top priority ko. Kung sakasakali ako maupo dyan sa yan ang uunahin ko. Kasi meron mga nangyari sa ibang lugar, ganyan din ang nangyari. Kaya nagkaroon ako ng idea regarding po sa mga ganyan namumulisya. Ngayon, isa pa, yung mga magulang na mga anak na nag-aaral dito sa atin, sa Poso Elementary School, na-notice ko rin yan, kapag naglalabasan ng mga estudyante, may mga nagdadaan ng mga sasakyan. Di ba, isang napakadelikado sa mga paa. Unang-una, yung makakasagasa, at saka yung masasagasaan. Kaya hindi natin dapat ibaliwalain ito. Kaya ang gagawin po natin yan, isasarap po natin 30 minutes lang. Tsaka yung mga sa kabilang panig, para yung mga umplo ng traffic ng bata, umplo ng dating ng labasan, maging smooth. Wala pong madidisgrasya. Yun pa isang pangalawang alinduntunin ko, kung sakali po ako maupo, na bilang sa peace and order. At saka ito pa, isa pang top priority ko pa, yung mga walking. Yung nagpo-walking, saan ba rito? Ate, saan ba rito yung mga baka may bakanting kwarto dyan kasi naghahanap ako ng kwarto Miski isang kama lang, pwede na sa akin. Yun ang, kapag meron po kayong nadanasan na ganyan, na bagong tira sa lugar ninyo, pagbigay nyo alam sa akin agad. Kasi kukunin natin ang yung identification niya. Baka mamaya, wanted niya sa ibang lugar, nagtatago lang rito sa Bambang. Pero mo, nag-aalaga tayo ng kriminal at nagtatago tayo ng kriminal dito. Kasi ganyan ang mga yung mga masasamang tao, pagdating sa ibang lugar, mabait niya. Pero doon sa dati pinag-anuhan niya, puro salbahe yan. Talagang asal yan. Kaya isang gagawin ko sa Committee on Peace and Order, ipagbigay niyo alam sa akin kung sino yung mga bagong tira po sa inyo tabi. Magandang gabi sa mga nanonood. Ako si Ian Abuela. Ito na, eleksyon na. Panahon na nga, sabi nga ni Cap, ng pangampanya. Ako, ang tututukan ko naman ay sports. Ako naman, simula nung bata pa talagang manlalawan na ng Bambang. Ito nga, pinag-usapan na namin na noon pa, hinanain ng barangay natin na lalo-lalo sa basketball.
Hindi lang sa basketball kasi alam niyo ba mga kabarangay, totoo lang, lalo na sa mga ibang lugar. Maraming talento sa ating mga lugar, mga taga-Bambang na hindi lang talaga nabibigyan, hindi lang natutuunan ng pansin. Lalo na yung mga dartero natin. Kung sa pagkakalam ng iba, yung mga iba na alam niyo ba, mga taga-Bambang isa sa mga galing na dartero sa buong Pasig, hindi lang sa buong Pasig, lumalaro kasi sila sa iba-ibang lugar dito sa atin. Dumadayo din sila sa iba-ibang bansa na hindi lang talaga nabibigyan ng pansin ng ating barangay. Sana pag ako pinalad, eto, sisimulan na natin ang talagang pagbabago na hinihingi ng ating mga kabarangay. Lalo-lalo na sa basketball, yun nga sinasabi ko sa inyo, ang plano namin ni Kapwa, magkakaroon tayo na tayo sa, coordinate ako sa SK. Gagawin natin na iba ang sa basketball, ibang araw ng ibang date ng basketball, ibang date ng volleyball, ibang date ng indoor. Para naman wala nang napupuyat, wala nang ginagabi, lalo na yung mga senior na naglalaro sa gabi, hindi na sila napupuyat. Saka yung mga kapitbahay natin ng mga katabi ng court, hindi na rin napupuyat. Yun ang isa sa mga plano namin talaga ngayon. Pag kami napaupo. Kami tututukan po yung clean and green po, makikiusap po sa may-ari ng mga aso at pusa po na iwasan pong panatilihin na pakalat-kalat po sa ating salansangan para mapilitin po natin malinis ang ating kapaligiran. Pangalawa po, tututukan ko po yung ating pong drainage, palilinis po natin yung gada water leak para maiwasan po natin ang pagbaha, anumang sakit na dada po sa atin. Pangatlo po, isa po nangyayari po, yung ating po truck ng basura, hindi po dumating po sa tamang oras. Paglalagay po ako ng Eco-Aid para koleksyonin po ang inyong mga basura at ipapahiwalay po natin, makikusap po tayo sa mga ating mga kabarangay na hiwalay po ang nabubulok sa hindi po nabubulok. Ako po isang solo parent, kaya naman ang hiniling ko na committee kay Kapitan Ram Cruz ay committee na para sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga ina ng tahanan. No? Livelihood projects, mga proyektong pangkabuhayan. Lalong-lalo na po yung kooperatiba, isusulong po natin yan dito sa ating barangay Bambang. Nang sa ganon, makapag-generate po yung mga ina ng tahanan ng income na makakatulong para sa kanilang mga pamilya. At dahil nga po kayo isang guro, no, gusto ko po sana na magkaroon ng cornerstone projects. Magpa-facilitate po tayo niyan dito sa barangay Bambang. Cornerstone project, ibig sabihin, tututukan po natin ang mga kabataan na makabalik o pag-engage lalo sa pag-aaral dahil nais po sana natin na sila itutukan ang kanilang kaalaman, pagagawin ang kanilang mga talento dahil naniniwala po ang We Are One Bambang na ang kabataan po ang mga susunod na leader dito po sa Barangay Bambang. Ayon kay Cruz, madalas umano siyang matanong kung bakit patuloy siyang lumalaban kahit na natatalo at sinagot niya ito. Ang kanyang sinigurado ay sa unang taon pa lamang ng kanilang panunungkulan ay magagawa na nila ang kanilang mga plano at programa. Ako natatanong kasi ilang beses na nga ako natatalo, no? Pero bakit ako nandito? Bakit ako patuloy na lumalaban? Ito hindi ho naman kasi ko tinuturing na personal kong laban. Itong laban ko pong ginagawa is binibigay ko sa ating laban to ng mga taga-Bangbang. So kung ang nagiging katapat natin dito is 1,000, 2,000 o bigas, tayo ang tinatapat natin dito programa. Programa ang gagawin natin for the next 2 years. Kasi sa pagkakataon na to, 2 taon lang no? At sisiguraduhin po namin sa inyo na yung mga napanood natin kanina, sa unang taon pa lang na aming panunungkulan, mangyayari na. No? Iisa lang po ang hiling natin dyan. At sana po mapagbigyan nyo. Kung tatangkilikin nyo po ako bilang kapitan ng Bangbang, sana po isama po natin ng buo yung 6 kong kagawad. Kasi syempre, sa panunungkulan, kinakailangan ko ng kasama. Hindi naman ako si isang superhero, no? Nga gagawin kong mag-isa. Siyempre, kinakailangan ko ng mga kasama. At itong mga kasama ko ang magpapalakas sa akin. Siguro, proud ako dito sa mga kasama ko. Hindi ito basta mga tumatakbo kasi gusto nitong magkaroon ng sweldo. Hindi sila tumatakbo para magkaroon ng trabaho o kaya para magkaroon ng sweldo. Kasi sila mismo sa sarili nila, no? Meron ng
ginagawa para mabigyan ng kabuhayan yung pamilya nila. So, at least may pinatunayan na to sa sarili nila. At bawat isa sa amin dito, makikita nyo sa maikling paglalahad namin ng kwento, siguro kahit pa paano napatunayan namin sa inyo, ang bawat isa may karapatan manungkulan. No? So, itataya ko dito yung pangalan ko, dito sa mga kasamahan ko, titiyakin ko ang bangbang, ngingiti pag kami ang barangay officials nyo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.